Wealth Building Episode number 15, Subconscious Mind ang magpapayaman sa iyo. Tungkol to sa subconscious mind na ito ay parang invisible engine na nagtutulak sa ating mga desisyon, paniniwala at aksyon. Madalas, hindi natin namamalayan na ito pala ang nagdidikta kung paano tayo mag-isip tungkol sa pera, oportunidad at tagumpay. Kapag natutunan mong kontrolin at i-program ang subconscious mind mo, mas madali mong maabot ang yaman at financial freedom. Ito yung 3 lesson na nilalaman tungkol sa subconscious mind na episode nating ito ngayon. Lesson number 1, ang power of belief. Ang paniniwala ang unang hakbang sa yaman. Nakapaloob dito kung paano nakakaapekto ang subconscious mind sa mindset natin tungkol sa pera, mga limiting beliefs na dapat alisin natin, mga techniques para palitan ng empowering beliefs. Sa lesson number 2 naman, visualization and attraction, imahinasyon na nagiging realidad. Dito nakapaloob kung bakit mahalaga ang malinaw na vision ng financial goals. Step-by-step visualization practice para sa subconscious programming, law of attraction at paano ito gumagana sa subconscious. Ang lesson number 3 naman, ito ang habits and discipline, automatic success programming. Nakapaloob dito kung paano nagiging automatic ang habits sa subconscious mind, daily routines na nagpo-program ng utak para sa yaman at disiplina bilang tunay mula sa subconscious programming papunta sa tunay na resulta. Ngayon, pumunta na tayo sa lesson number 1, ang power of belief, ang paniniwala ang unang hakbang sa yaman. Para talakayin ang power of belief, ito ang unang hakbang, pagkilala sa kapangyarihan ng paniniwala. Ang subconscious mind ay parang hard drive ng ating pagkatao. Lahat ng paniniwala, takot at karanasan ay nakaimbak dito. Kapag lumaki tayo na naririnig ang mga salitang mahirap lang tayo o hindi para sa atin ang yaman, unti-unti itong nagiging bahagi ng ating subconscious programming. Kaya't kahit magsikap tayo, may invisible barrier na pumipigil sa atin. Tulad ng kasabihang Pilipino, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Kung ang itinanim natin sa ating isipan ay mga limitasyon, takot, pangamba at pagdududa, iyon din ang aanihin natin sa buhay. Kaya wag na tayong magtaka kung bakit wala tayong nararating kasi nililimitahan naman natin palagi ang ating subconscious mind. Paano ang pag-alis ng limiting beliefs? So maraming mga kababayan natin ang naniniwala na ang pera ay ugat ng kasamaan o kaya'y ang yaman ay para lamang sa may koneksyon at kapangyarihan o sinasabi pa ng iba na para lamang sa mga politician o politiko kasi nakakapag-corrupt sila ng mga pera. Ang ganitong limiting beliefs ay parang tali na pumipigil sa paglipad ng ating pangarap o sa pag-abot ng mga gusto nating maabot sa ating buhay. Halimbawa, kung naniniwala kang hindi ako magaling sa negosyo, hindi mo susubukan kahit may magagandang oportunidad na lumalapit sa iyo kasi pinipigilan mo na mismo sa isipan mo pa lang. Sa librong Think and Grow Rich ni Napoleon Hill, binanggit niya na ang paniniwala ay nagsisilbing gasolina ng tagumpay. Kung wala ito, kahit gaano ka katalino, mahihirapan ka pa ring umusad. Ito naman ang pagpapalit ng empowering beliefs. Ang susi ay palitan ang lumang paniniwala ng bago at mas makapangyarihan. Sa halip na sasabihing, mahirap lang kami, sabihin mo sa sarili, may kakayahan akong umangat at magtagumpay. Ang subconscious mind ay madaling ma-program sa pamamagitan ng paulit-ulit na affirmations tulad ng kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kapag paulit-ulit mong pinapaniwalaan na kaya mong umasenso, unti-unti itong nagiging automatic response ng iyong subconscious. Ito ang mga halimbawa mula sa mga buhay Pilipino,
Isipin ang kwento ng mga OFW na nagsisimula sa maliit na sweldo doon sa abroad. Ngunit dahil sa paniniwala na kaya nilang mag-ipon at magnegosyo, nakapagtayo ng sariling bahay at negosyo sa Pilipinas. Hindi sila nagpaalipin sa takot o limitasyon na baka mawala yung matagal na nilang pinaghirapan at pinag-ipunan na pera. Katulad din ng mga sikat na negosyanteng Pinoy gaya ni Henry C. na nagsimula lamang sa maliit na tindahan ng sapatos. Kung naniniwala siya o sinasabihan niya ang sarili niya na hanggang dito na lang ako, hindi siya magiging pinakamayamang tao dito sa bansa natin. Ito ang mga aral na dapat tandaan sa ating lesson number 1. Ang paniniwala ay hindi basta simpleng pag-iisip. Ito ay enerhiya na nagtutulak sa aksyon. Kapag ang subconscious mind mo ay puno ng empowering beliefs, mas madali mong makikita ang oportunidad at mas mabilis kang kikilos para makamit ito. Tulad ng sinabi sa Biblia, ayon sa iyong paniniwala, mangyayari sa iyo. Kaya't kung nais mong makamit ang yaman at financial freedom, magsimula sa tamang paniniwala dahil ito ang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Dumako na tayo sa lesson number 2. Visualization and attraction, imahinasyon na nagiging realidad. Bakit mahalaga ang malinaw na vision ng financial goals? Ang subconscious mind kasi ay parang GPS ng ating buhay. Kung walang malinaw na destinasyon, kahit saan ka mapunta ay parang ligaw na paglalakbay lang ito. Kaya't mahalaga na malinaw mong nakikita sa isip ang iyong financial goals. Kung gusto mong magkaroon ng sariling bahay, negosyo o financial freedom tulad ng kasabihan, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kahit anong daan ay tama. Kapag malinaw ang iyong vision, mas madaling makahanap ng tamang direksyon at hakbang para makarating doon sa gusto mong puntahan na buhay. Ito yung step-by-step visualization practice. Ang visualization ay hindi lang basta pag-iisip. Ito ay aktibong proseso ng pag-program sa subconscious mind. Una, maghanap ng tahimik na lugar at isara ang iyong mga mata. Ikalawa, isipin ang financial goal na parang nangyayari na ngayon. Halimbawa, hawak mo na ang susi ng bagong bahay o nakikita mo ang sarili mong nagbubukas ng tindahan na sarili mong negosyo. Pangatlo, damhin ang emosyon ng tagumpay, ang saya, ginhawa, ang kasiguruhan at ang kapanatagan sa iyong damdamin. Tulad ng sinabi ni Stephen Covey sa The Habits of Highly Effective People, begin with the end in mind. Ito naman ang sinasabi ng law of attraction at subconscious mind. Ang law of attraction ay nagsasabing kung ano ang iniisip mo, iyon ang naaakit mo. Kapag ang subconscious mind mo ay puno ng imahe ng tagumpay, mas madali nitong hinahatak ang mga oportunidad papunta sa iyo. Halimbawa, kung palagi mong iniisip na magiging matagumpay kang negosyante, mas nagiging bukas ang iyong mata sa mga business opportunities tulad ng kasabihan. Ang isip ay parang magnet, kung ano ang laman nito, iyon ang naaakit. Ito ang mga halimbawa mula sa buhay Pilipino. Maraming kababayan natin ang gumagamit ng visualization para maabot ang kanilang pangarap. Isipin ang mga guro o empleyado na nagsimula sa maliit na sahod, ngunit araw-araw nilang iniisip balang araw ay makakapagpatayo sila ng kanilang sariling bahay. Dahil sa malinaw na vision nila, natuto silang mag-ipon, mag-invest at maghanap ng mga dagdag na kita. Katulad din ng mga sikat na mga artista at mga personalidad gaya ni Manny Pacquiao na bago pa man maging world champion ay iniisip niya na sa kanyang sarili na siya ay magtatagumpay sa pamamagitan ng boxing. Ito ang mga aral na dapat tandaan sa lesson number 2. Ang visualization ay hindi magic trick. Ito ay paraan ng pag-program sa subconscious mind para maging handa sa tagumpay. Kapag malinaw ang iyong vision, mas nagiging matibay ang iyong paniniwala at mas mabilis kang kikilos para makamit ito. Tulad ng sinasabi sa Biblia, write the vision and make it plain.
Kaya't kung nais mong makamit ang yaman at financial freedom, huwag lang basta mangarap. Gawin itong malinaw na larawan sa iyong isip at hayaan mong akitin ng subconscious mind mo ang mga oportunidad na magdadala sa iyo papunta roon. Ito yung lesson number 3, ang habits and discipline. Automatic Success Programming. Paano nagiging automatic ang habits sa subconscious mind? Ang subconscious mind ay parang autopilot ng ating buhay. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, nagiging bahagi ito ng iyong sistema at hindi mo na kailangang isipin pa. Halimbawa, kung araw-araw kang nag-iipon kahit maliit na halaga, darating ang panahon na automatic na itong gagawin ng katawan mo kahit hindi mo ito iniisip. Darating ang panahon na gagawin mo ito nang hindi mo pinipilit ang iyong sarili. Tulad ng kasabihang Pilipino, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Kung ano ang paulit-ulit mong sinasabi at ginagawa, iyon ang nagiging realidad mo. Dumako naman tayo dito sa part ng daily routines na nagpo-program ng utak para sa yaman. Ang mga simpleng gawain tulad ng may malaking epekto sa subconscious mind. Halimbawa, ang pagkakaroon ng morning routine na may kasamang pagbabasa ng mga motivational books, pagsusulat ng goals at pagdarasal ng pagpuprogram sa utak para sa mga positibong mindset. Ang mga successful na tao gaya ni na Tony Robbins ay naniniwala na ang disiplina sa routine ang susi sa tagumpay. Sa konteksto ng Pinoy, isipin ang mga magulang na araw-araw nagtitinda sa palengke, hindi man malaki ang kita pero dahil sa consistency, nakapagpatapos sila ng kanilang mga anak sa pag-aaral at sa kolehiyo. Ito yung disiplina bilang tulay mula subconscious programming papunta sa tunay na resulta. Hindi sapat ang paniniwala at visualization lang kung wala kang disiplina. Ang disiplina ang tulay na nag-uugnay mula sa subconscious programming papunta sa aktwal na resulta. Tulad ng kasabihan, ang taong walang tiyaga, walang nilaga. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong aksyon, mahirap mong makamit ang financial freedom. Ang disiplina ay hindi parusa, kundi kalayaan. Kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa kahirapan, at kalayaan mula sa limitasyon. Ito ang mga halimbawa mula sa buhay Pilipino. Maraming kwento ng tagumpay sa Pilipinas ang nakaugat sa disiplina. Isipin ang mga estudyanteng nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng poste noon, yung mga walang kuryente, gamit lang ay mga lampara dahil wala pang kuryente sa loob ng tahanan. Dahil sa disiplina at tuloy-tuloy nilang ginagawa at determinasyon nila na makaalis sa ganong klaseng sitwasyon, nakapagtapos pa rin sila at nakahanap ng mga magagandang trabaho. Katulad din ng mga negosyanteng nagsimula sa mga maliliit na puhunan, ngunit dahil sa kanilang patuloy at consistency na habits ng pagtitipid, pag-aaral ng mga negosyo at ang tamang diskarte, lumago ang kanilang mga negosyo. Ayon sa librong Atomic Habits ni James Clear na nagsasabing, ang maliit na pagbabago araw-araw ay nagbubunga ng malalaking resulta sa hinaharap. Ito yung mga aral na dapat tandaan sa lesson number 3 na ito. Ang subconscious mind ay madaling maprogram sa pamamagitan ng habits at disiplina. Kapag ang iyong araw-araw na gawain ay nakatuon sa pag-unlad, unti-unti itong nagiging automatic response ng iyong utak. Tulad ng sinabi sa Biblia, ang maliit na bagay kapag pinagsama-sama ay nagiging malaki. Kaya't kung nais mong makamit ang yaman at financial freedom, huwag lang basta mangarap o mag-visualize. Gawin itong bahagi ng iyong araw-araw na habits at hayaan mong ang disiplina ang magdala sa iyo sa tunay na tagumpay.